Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Marapat lamang na tayo'y nagsisimba at nagdarasal. Every Sunday, tayo ay nagkakatipon, tayo nagsasama-sama, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang kadakilaan. Kinikilala natin ng Diyos, pinapupurihan natin ng Diyos, at tayo'y Kanyang pinagpapala at tayo'y Kanyang minamahal. Binubuksan natin ang ating puso upang ang Diyos ay ating tanggapin sa ating buhay at tayo ay Kanyang pagharian at tayo pagkalooban niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Papaano na kapag hindi ka na nagsisimba? Papaano na kapag hindi ka na nagdarasal? Papaano na kung wala ka ng kinikilalang Diyos sa iyong buhay? Merong nagsabi, Father, wala na po akong pananampalataya sa Diyos. Sabi ko, bakit naman? Dahil hindi na po ako nagsisimba, hindi na rin po ako nagdarasal. Sabi ko, sana hindi pa huli ang lahat. Sana iligtas mo yung sarili mo at ikaw ay magsimba ulit at magdasal ulit at tumanggap ka ng banal na komunyon. Alam niyo po, maaaring ang Diyos puno nga ng pagmamahal para sa atin, puno ng pagliligtas para sa atin. Pero tayo ang nawawalan ng pag-asa. Tayo ang pinanghihinaan ng loob. Tayo ang nakakalimot at lumalayo sa Kanya. Kaya minsan pa'y paalalahanan tayo lagi ng Diyos na sikapin nating maging maalab lagi sa ating puso ang ating pagmamahal, ang ating pagsunod, ang ating pakikinig sa Kanyang mga salita upang siya'y lagi nating tanggapin at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Merong mga katekista na tinuturuan namin at ito ay sa may gawing sapang palay at ang topic namin ay Hell, Heaven at Purgatory. Yung Hell, ito yung total rejection of God's mercy and love. Hindi niya tinatanggap ang Diyos, hindi niya kinikilala ang Diyos, hindi niya minamahal ang Diyos, hindi siya sumasampalataya sa Diyos. At ora mismo kapag namatay yung taong ito, dire-diretso sa impyerno. Pero ano naman yung heaven? Yung heaven, yung total acceptance of God's love and mercy. Naroon ang kanyang puso upang mahalin, kilalanin ng Diyos at papurihan at sambahin ng Diyos sa kanyang buhay. Na hindi siya mabubuhay kung wala ang Diyos. Kaya sa paglilingkod o sa pag-aalay niya ng kanyang sarili sa Diyos at sa pagtalikod niya sa kasamaan at kasalanan, siguradong pag siya'y namatay, dire-diretso siya sa kalangitan, sa heaven. Ano naman yung purgatorio? Yung purgatorio, kapag ikaw ay nais mong makarating ng langit, kaso nung ikaw ay namatay, meron kang bahid o dungis o mantsa ng kasalanan na hindi mo nahingi ng kapatawaran, na hindi mo na pagsisihan. Kaya mananatili ka muna sa purgatorio para ikaw ay linisin, para ikaw ay hugasan. Cleansing, purification of the soul, para ikaw ay tunay na makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Alam niyo po, hindi pa man tayo namamatay, tayo ay nabubuhay. We have to practice hindi yung hell, kundi yung heaven. And we have also to practice maging yung purification, pati yung cleansing sa ating sarili, sa ating ugnayan sa Diyos, at sa ating ugnayan sa ating kapwa. Maging mabuti nawa tayo lagi at maging karapat-dapat sa Diyos na puno ng awa, ng habag at pagmamahal para sa atin. Sapagkat walang ninais ng Diyos para sa atin, kundi ang ating kaligtasan. Merong isang babae na nagsisimba, madalas, pero nasa labas lang ng pintuan ng simbahan at ayaw niyang mangumunyon. Sabi ko sa kanya, ate, ba't ayaw mong pumasok? Ba't ayaw mong mangumunyon? Father, kasi po, meron pa po akong kasalanan na hindi ko pa nahingi ng kapatawaran. Sabi ko, di mangumpisal ka na para sa susunod, makapasok ka na ng simbahan at makapag-communion ka na. Sabi niya, Father, hindi pa po ako ready at the moment. Hayaan niyo po, kapag ready na ako, mangungumpisal ako, na makapasok na ako ng simbahan at makapag-communion. Alam niyo po, nakakatawa sa kanya, aware siya sa kanyang kasalanan. Aware siya
na hindi muna po pwedeng tumanggap ng komunyon, lalo na if you are in the state of sin at kung yung kasalanan mo ay mabigat at malabag sa kalooban ng Diyos. Tunay nga na as we celebrate the Eucharist, as we receive the communion, the body and blood of Christ, hangad ng Diyos tayo ay maging mabuti, maging banal, maging malinis, maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay laging may puwang sa puso natin, sa buhay natin ng Panginoon. Sana ipaalala natin sa iba, sa kapwa natin, sa kasamahan natin sa pamilya, o maging sa mga kapitbahay natin o sa ibang tao na kakilala natin na lagi sanang magsisimba. Nandun lagi sana ang pagkauhaw, ang pananabik natin na pagdating ang linggo, dapat tayo ay magsimba. Hindi po pwedeng baliwalain, hindi po pwedeng palagpasin, hindi po pwedeng wala na tayong pagmamahal at pagpapahalaga at pagkilala sa Kanya. Bigyan tayo lagi ng Panginoon ng pagkakataon upang muli ay makabalik sa Diyos at makapagpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang Diyos sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pagpapala, tayo rin ay nagmamahal at nagiging pagpapala para sa Diyos. Kung paano siya ay ating tinatanggap, sana tayo rin ay Kanyang tanggapin sa Kanyang kalaharian, sa kalawalhatian, sa buhay na walang hanggan. Amen.